black pa ka ng lines, ma'am. Wala yung lines na mas darker compare sa uban. Ubus sa 10, ubus sa 3. Kanay, ma'am, kanay. Opo, anak na line. Black ay siya ka ng ang uban kay Mercury. Hello guys! Maayong hapon. Alas 12 na pala. Sakit ng likod ko guys, kahapon pa to. Alam nyo, isa sa downside ng online seller at saka vlogger. Lalo na ako yung nag-edit ng mga videos ko. Masakit po sa likod. Masakit sa leeg kasi minsan mali talaga yung aking posture. Walang ka-posture. At kahapon nagsimulang sumakit yung aking likod. Dala na din siguro ng aircon. Yung nahahanginan yung likod natin nalalamigan. So anyway, today is holiday nga katulad ng shinare ko sa inyo kanina and alas 12 ng tanghali. Ayan na naman at may biglaan na naman kaming lakad, magkakapatid. Kasi kung ano pa yung hindi namin napaplano, alam ko, alam nyo to, alam ko nakaka-relate kayo. Kung ano pa yung hindi mo pinaplano, yan pa talaga yung natutuloy. So kahit anong plano namin, kahit 1 year na kami nagplan, malaki yung chance, 80% yung chance na hindi natutuloy. Pero yung mga ganitong biglaan lang guys, 30 minutes lang. Pag sinabi, tara, let's go, bili akong kakanin, bili akong manok, bili akong coke, dala akong kanin, natutuloy. So nag-message yung eldest namin na ate, si Madam Sheena, sabi niya, tara, lakad tayo, sunduin ko mga bata, okay, go, anong bit-bit nyo? Bili daw siya ng bayabas at saka kakanin. Di syempre, hindi tayo magpapahuli. Sige, sama ako. Kukunin ko yung mga anak ko, dala akong pritong manok, tsaka saging, goods. Sabi naman isang kapatid, sige, sama din kami, dala kaming kanin. Ganun kaganda guys, at saka saya kapag maraming magkakapatid. In the end, naiwan pala si mama kasi hindi namin nadaanan. So kami lang yung makikita-kita. So susunduin ko ngayon yung aking mga anak kasi nag-sleep over sila sa bahay ng aking kapatid. And sabay-sabay kami ngayon magpapalamig ng ulo. Kasi parang mainit po ang ulo ng all dahil pagod sa trabaho. Susunduin ko sila and doon kami magpapahapon sa dagat. So, samahan nyo kami. Tingnan natin ano ba yung mga pagkain na bitbit ng bawat isa sa amin ngayon, guys. Ganun talaga. Mabuti na lang, no, matik. Hindi kailangang iasa sa isang tao ang pagkain, ang kakainin kapag merong mga lakad. Ano yun? Kamote yun? Ang ganda ng kamote niya, ah. So, tara, let's go. Okay, nandito na tayo, guys. Susunduin na natin ang aking mga anak. Hi! Why are you eating? We're going to the beach. Hi! I miss you, Chico! Oh, dali na, we go to the beach na. Nagkain lagi sila. Akala ko mag-beach. Ha? Ay, okay. Oh, sige, kain na kayo. Kaya mag-go tayo sa beach. We are in the book. Okay guys, dumating na din kami, full pack kami, parang bibili na po ako ng ng truck. Hindi na kami magkasya sa maliit na sakayan. Pero ngayon is panahon na natin para mag-chill. Kaya ang lesson natin for 2025 is kailangan nyo mag-chill. At kung wala kayong time mag-chill, pues bigyan nyo ng time. Kasi baka mamaya mabuang kayo guys pag hindi kayo nagpahinga. Oy, ang ganda ng dagat ngayon. Very very aesthetic. Ay, ang ate ko, number 1. Bali ako ikatatlo, ikaapat yun siya. Ikalima. Ito yung ikauna. Hi, Tita Arlene. Hi! Mayumi! Anong balita? Anong balita, tada? Wow! Hi! Tingala siya. Wala gini po, gamag yangkas. Siguro sa ako, wala gid gakas katong sa ko. Abi niya ikaw ako? Kay katong paghatag na kay Jet, kay Arlene nag-amag po siya paghatag ila Jet naghilak na. Hindi siya nagibi sa ako. Ayan na guys, kita nyo naman kami. Para kaming hindi halata na biglaan kasi kompleto kami ng pagkain. May dala pa kaming kaldero guys, oh. Ayan oh, mainit pa yung kanin namin, very good. Yung mga anak ko, andun na po sila. Wow. Wow. Iba talaga pag iPhone. Kita pati muta. Oy! Mga pamangkin ko. So, kain muna tayo guys kasi gutom na po ako. Nalipasan na tayo ng pananghalian. Kamamaya mabuang tayo dito. Wait lang. Kain muna tayo. Nung ulam natin dyan, tatay. May toyo tayo tsaka kalamansi.
Ano? Huwag na maghanap ng ulam. Eto tatay oh. Kasi pwede po na. Sige go, dala na lang. Kain na tayo guys. Okay ni tatay. Wow. Thank you. Siri! Ang binibili namin, pritong lieg ng dinosaur. Malaki oh. Ayan siya guys. Ayan. Ang laki ng aming ano dito no. Lieg ng manok. Wala. So ito siya 20 pesos. Yan yung guys gano'n siya kalaki. Ayan. 20 pesos po yan. Hindi ko alam lieg ba to ng manok o lieg ng giraffe. Okay, 20 pesos lang. May ulam ka na. May toyo na kami. May kalamansi. Goods na. Kain tayo. Guys, good morning. Ang aga ko pang ha? 96. Cotton na. Okay, patanaw daw ko. Medium gyapon na size. Nandito ako ngayon. Namili ako ng t-shirts. White at saka light blue. Yung parang light blue na ganyan. Oh. Patingin ako. Itong pinakamura. Ang next na ano, ay pangit man siya. Pangit siya? Kapiliran takamang pangasa mo naman. Anong next? Brown man. Ito, magkano? 114. Oh, 114 pesos. 114. Sige. Ano na lang siguro, mas maganda kasi kapag ka ano. Ito na lang siguro white. Bili tayo ng uniform. So, nagbibili ako ngayon guys ng t-shirt na gagamitin natin para sa staff laundry. Para sa staff ng laundry business na bubuksan natin. So, yung pipiliin ko ay yung white na lang siguro na polo shirt. White na lang siguro na polo shirt kay klaro ang printing niya. Kahit 6 lang. 6 pieces. Ito na lang medium 6. A few moments. Good morning guys! Maayong bongkag everyone. Time check natin alas 11:30 ng umaga. Magtatanghali na pala guys. Hindi ko man lang namalayan. Sobrang busy po natin ngayon guys. Ang dami ko talagang kailangan gawin. So dito, mga ganitong mga araw, yung mga ganitong klaseng mga deadline, nakaka-overwhelm. Pero once again, ngayon ay araw po ng Huwebes. Sana okay po kayong lahat. Sa lahat po na nanonood sa atin dyan ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. At sana kayo po ay healthy. Number 1 yan palagi. Number 2, sana po kayo ay in love. Sana all. Sabi ni Miss Giselle, sana all din. Number 3, sana po ay kayo po ay merong mga active na source of income. Ayan, mapababae man, mapalalaki man, mapabata, matanda, kasali bata. Why not no? Iba na kasi ngayon, mas maganda pag marunong yung mga bata na magkaroon ng source of income habang bata pa. Oh no. Her eyes need some help. So she needs to wear her reading glasses. It's called reading glasses. Okay? At ngayong umaga guys, sabihan ko kayo, ang dami na pong naganap sa araw ko. Unang-una, kailangan nating magbayad ng mga obligasyon natin. Calvin, no love. Mama is still speaking. Mamaya lang when mama is finished. So magbayad ng obligasyon natin. Number 2, dumaan po ako sa dentista dahil kailangan akong ipatingin. So mabuti at mayroong bagong bukas na dentista malapit sa tindahan ng aking ate. And of course, habang ako ay busy, si Parts naman ay nakatoka sa paghatid sundo ng mga bata. Ang priority ko lagi guys yung mga anak ko. Alam na alam ni Parts yan. Kapag busy ako, regardless kung gaano ako ka-busy, basta alam niya na yung schedule ng mga anak ko, automatic siya na yung magdidesisyon. Kasi ako po ay pwede naman ako mag-tricycle, no? Pwede naman ako maglakad. Pero yung mga anak natin, kailangan talaga ay maasikaso para on time sa pagpasok at sa pag-uwi. And pagkatapos nun, ako po ay nag-asikaso ng t-shirt ng ating magiging Labada business. So nasabi ko na sa inyo guys. At eto na po ang aming logo, natapos na din. Ayan. O, diba? Apaka-cute. Sana all. Pati sa paglalabada, merong in love. Malay nyo, dyan natin natagpuan nyo forever natin guys sa paglalaban natin. Diba? So anyway, ayan na po yung ating whole concept.
Laba Lobby, kung saan pwede po kayong maglaba sa lobby, pwede kayong magkwentuhan, pwede po kayong magmaritesan, at pwede po kayong ma-in love sa tindahan, sa aking laundry shop. So once again, excited na po ako sa Laba Lobby, guys. And maraming salamat sa mga messages ninyo, comments ninyo, congratulations ninyo sa akin. Maraming salamat po. Once again, kasama ko po dito, syempre brainstorming and everything, mga kaibigan na malalapit, ang aking pamilya, and of course sa aking closest team, ang team natin sa Mayumi. Alam nila yung struggle, no, from the start. Sinama natin si Miss Joselle sa seminar, si Parts simula sa scratch hanggang ngayong araw. Lagi kong kasama si Parts sa lahat ng desisyon na ginagawa ko, kasi mas maganda yung meron kang output, meron kang comment galing sa iba, meron silang ibibigay sa iyo ng mga comment, mga ganon. So maganda na lagi tayong mag-check with other people. My siblings are as well are very helpful. So at least meron tayong katuwang sa mga iniisip natin, hindi tayo nag-iisa. Ayan. So, naghanap ako ng t-shirt and I ended up buying the dry fit quality na t-shirt. Yung manipis lang, madali lang siyang matuyo. I chose the color white para mag-pop out yung print natin sa ating logo. And of course, magpapaprint tayo ng pangalan sa likod at sa harap na maliit. Para naman magandang tingnan, naka-uniform yung ating staff. Kahit naman medyo lang, no. Hindi naman kailangang mahal, pero maganda pag medyo organized. So, etong tindahan, guys, mas mapupush yung pag-aasikaso ko dito sa ating Laba Lobby laundry shop ngayong February. So, abang-abangan nyo po yan. Ayan. Ngayon, gutom na ako, pero nagluto pa tayo ng kanin, nagpabili pa tayo ng ulam. And marami akong gagawin ngayong araw. Pero of course, before everything else, nabasa ko po lahat ng mga comments ninyo about sa episode natin dun sa karapatan na sa karapatan as tatay. At sobrang natuwa ako sa dami po ng mga comments, madami po kayong mga opinions, madami po kayong advices. Sa ngayon, I do stand my ground, and I do trust my instinct and my decision pagdating sa ganitong bagay. I'm still happy. I am happier and I am more at peace sa mga desisyon ko ngayon. Kung kayo yung nasa sitwasyon ko and you're not going to do the same thing, that's okay. Kasi magkakaiba tayo ng mga level ng peace of mind. So ngayon, my focus is yung lagi akong andyan para sa mga anak ko regardless sa kung gaano tayo ka-busy. At alam ko siguro nagtatanong kayo, guys, bakit madam? Bakit kailangan mong i-push yung negosyo? Bakit hindi ba pwedeng isang negosyo lang? Alam nyo kasi that time right now, yung generation natin ngayon, it's already different, guys. Iba na yung generation natin ngayon. Hindi na po nagmumura lahat. Tayo lang yung minumura. Pero hindi po nagmumura ang mga bagay-bagay. Nagmamahal po sila. Nagmamahalan. Sana all. So nagmamahalan ang lahat. Ang pagkain, nagmamahalan. Ang isda namin dito sa Gensan, tuna capital of the Philippines. Pero ang mahal po ng isda namin dito ngayon. Hindi ko alam bakit. Mahal na po yung mga bilihin ngayon, yung mga services, mahal na, yung gasolina, mahal na, pag-aaral ng mga bata, hospitalization, kailangan may mga insurances, at maraming iba pang expenses. So lahat yan, talagang kailangan po natin talaga ng pera dyan. And you know, kapag hindi para sa'yo yung pagiging, Calby, wait lang anak. Pag hindi para sa'yo yung pagiging isang employee, no love, mommy is still talking, please. Okay. So, kung hindi para sa'yo yung pagiging employee, then you have to try having your own business. So, speaking of own business pala, anyway, meron akong nakausap, recently lang. Gusto kong ikwento sa inyo. Siguro mamaya, no? Pero like I said, pinupush ko po magkaroon ng negosyo kasi I really want to have more time with my children in the future. Yun yung number one. Sa ngayon siguro hindi pa ganun yung oras ko sa kanila. Pero my kids know that what I'm doing right now is for all of them. Kasi wala naman akong guys, luho. Hindi mo naman masabi, ay si madam nagtatrabaho kay nagayosi everyday. Hindi man. Ay si madam nagtatrabaho everyday kay party people, yan siya. Hindi din. Ay si madam nagtatrabaho yan siya everyday kay marami siyang sports car na kailangan bayaran. Hindi din, guys. Lahat po ng kinukuha ko ay talagang yun lang yung need namin dito sa city, sa pagtira namin dito sa city. So kailangan yung kotse nandyan kasi marami po akong anak. Worth it naman siya kasi pag tinicycle ko sila, guys, hindi lang yung safety nila yung delikado, pati yung gastusin, hindi naman mawawala yan. Ang lakad ko everyday, kailangan din natin yan. Syempre yung bahay, basic needs natin yan. Sino magpo-provide, hindi naman nahuhulog sa langit yan. Kailangan nating pagtrabahuan yan. So,
like I said, yun yung mga goal ko. Kasi I really want to be self-employed. Meaning, controlled ko yung oras ko. That's the amazing thing about having your own business. You have your own time. People will not really tell you, you have to be here, you have to be there. But I can come and go kasi I have kids to take care of. Lalo na kapag ka merong emergency. So, let's go back dun sa mga comment about sa pagiging tatay. Maraming nagsabi dun na against sila sa decision ko and they're saying, Madam, kalimutan mo na yon, bigyan mo na ng chance kasi ganito, maghahanap yung mga bata, iba pa din pag wala silang tatay. Guys, hindi ko alam sa inyo ha, pero kung magiging tatay ang isang tao sa mga anak ko, sisiguraduhin ko na yung makukuha ng mga anak ko sa tatay figure na yan ay tama, ay maigi para sa kanila when they are growing up. I would love for my boys, for my kids, to grow up as a proper and responsible man. Hindi yung sasaktan yung babae dito, babae doon, hindi yung makakabuntis dito, buntis doon, tapos hindi man lang marunong humarap ng responsibilidad. Hindi yung mas importante pa yung ibang tao kaysa sa sariling pamilya mo. So I would like to have that kind, if ever napapayagan ko man magkaroon ng tatay figure yung mga anak ko, sisiguraduhin ko na maayos na tatay, yung masusumbungan nila, yung malalapitan nila, yung feeling nila mapagkakatiwalaan ko kasi tatay ko siya, safe kami kasi tatay ko siya, lagi siyang andyan, kahit na nagtatrabaho siya, lagi siyang nandyan, nakikita namin, nalalapitan ko siya, nakakausap ko siya, feeling protected ako. Alam nyo guys, lumaki po akong may tatay pero hindi kami close, and I don't know that kind of feeling of having a father. That's okay, I had a father, don't get me wrong. Wala na yung tatay ko, pero hindi kasi kami close. At alam na mga kapatid ko yan, kasi yung tatay ko sobrang stricto. So, every single day of my life, I always prayed na sana, Lord, bigyan mo ko ng isang husband na magiging close sa mga anak ko. Yung mamahalin niya yung mga anak ko at mamahalin siya ng mga anak ko na genuine. Hindi yung takot eh. Okay lang medyo may takot ka sa parents mo, pero iba yung pagmamahal na nararamdaman mo pag nandyan yung nanay at tatay mo. So far, hindi po yun naibigay. Hindi siya naibigay. Hindi ko siya na-attain. And I'm okay with that because God's plan is always bigger than my plan. And His plan is always better than my plan. If God's plan is for me to be a mom to my kids and making me strong every single day to make sure I'll be a mother to all my children, then that's amazing. That's already a great blessing. Kasi simula nung na-feel ko na parang hindi talaga mag-workout, mga ganito, I always prayed na lang na, Lord, gawin mo na lang akong healthy. Health na lang talaga, Lord, para po makasama ko naman yung mga anak ko sa araw-araw, regardless kung pagod po ako. Okay? So, it's not about having a tatay in your life. It's about that the figure of that tatay in your life. Anong klaseng tatay siya? Ano yung makikita ng mga anak mo sa kanya? Ano yung mga matutunan ng anak mo sa kanya as tatay? Ano yung mapaparamdam niya sa mga anak mo as tatay? Ganun ang hinahanap ko. If you are not going to be that kind of tatay, no thank you. Wala po akong pakialam kahit na hindi po siya mag-exist sa buhay ng mga anak ko. Hindi hahanapin ng mga anak ko yung mga taong wala para sa kanila. Huwag kayong mag-alala. At kung hindi niya man magampanan yun, no, nagkasama na kami, mas lalo na ngayon. Okay? Mas nagagampanan niya pa yung ibang oras niya para sa ibang tao. That's okay. Then be with them. Hindi ako magpapaalila, hindi ako maglalaban ng damit mo, hindi ako magluluto ng pagkain mo kung mas mahalaga pala yung ibang tao para sa'yo. Kasi in the end, yung asawa yung magsasakripisyo para sa pamilya ninyo, para sa mga anak at para sa'yo. Pero kung hindi ka magsasakripisyo ng katulad ng ginagawa ng isang asawa o isang nanay sa pamilya, then for what? We are married or we are getting married because we want to have that partner. We want to feel like we are not alone sa lifetime natin. But if you are not feeling that way, then ask yourself, why? Why are you staying with this person? Diba guys? So, anyway, ang dami kong gustong sabihin sa inyo katulad ng sinabi ko. Right now, I have a lot of thoughts in my head and I would really love to talk to you. I will find that time this week. Sa ngayon po, ako muna mag-aasikaso ng aking negosyo. And, ayan, sinecheck ko lang kung nakapag-record ba tayo. Pero, pumipili ka na makasama ang isang tao sa buhay mo. And right now, I did the most amazing thing kasi hindi lang ako yung nagkaroon ng peace, kundi yung buong pamilya ko. Yung buong pamilya na bit-bit ko. Yung mga anak ko.
At ngayon kung nakikita nyo man ako nagtatrabaho, lahat po yan para sa kanila. Kasi gusto ko maayos lang sila. Hindi naman mayaman, hindi naman bongga. Pero yung maayos na pag na-hospital sila, meron akong paggamot. Pag nagutom sila, meron akong pakain. Pag nakahubad sila, meron tayong pangdamit sa kanila. Pagka natutulog sila, merong maayos na tahanan. Yun lang. Yun lang guys. And alam ko marami sa inyo yung hopeful, no, na ganito magbalikan. Guys, ayoko nang bumalik. Kasi hindi ko maintindihan yung sense nun. Kayo ba pagka nagkabangungot po ba kayo? Sinasabi nyo po ba sa sarili nyo, uy, sayang nagising ako. Gusto kong bangungutin ulit. Ganun ba? Kasi ganun yung nararamdaman ko eh. Galing na ako doon. And I'm already here when I have peace, when masaya na yung puso ko, masaya na yung utak ko, nakafocus na ako sa mga anak ko, mas nagagawa ko na yung mga pangarap ko para sa sarili ko at para sa mga anak ko. Bakit pa ako babalik doon sa hirap at pagod at parang feeling mo wala kang value, na binibigay mo na ang lahat pero parang wala ka pa ring value. Yung parang lagi mong nararamdaman sa araw-araw, priority ka ba? Ikaw ba yung priority? Kasi parang hindi talaga eh. And babalik ka ba dun sa point na parang lahat nakikita mong mali? Mali talaga siya. Pero hindi niya nakikita yun. Hindi niya nakikita na mali yung ginagawa niya. Instead, pinaparamdam niya sa'yo na OA ka lang. Pinaparamdam niya sa'yo na masyado ka lang emotional. Hindi niya binavalidate yung nakikita mo at nararamdaman mo at meron kang mga proof na mga bagay na ginagawa niyang mali. No, I know marami sa inyo dyan is also in my position before. You have that position ngayon sa buhay ninyo. But you don't have that courage na lumabas or kumawala. Well, it's because you have that decision. You see, guys, we have to understand, what you are not changing, you are choosing. Remember that. Kung hindi nyo papalitan, hindi kayo gagawa ng bagay, para mabago yung sitwasyon ninyo, it's because you are choosing that. It's because you can tolerate that. It's because you can handle that. You know sa sarili mo na kaya mo pa. Eh paano pag hindi mo na kaya? Okay? How you decide for yourself is not how other people will decide for themselves. I did what I had to do because that's it. Yan na yung ano ko, guys. Kung may pula pa sa pulang linya, sobrang pulang-pula talaga. Hanggang dun na lang talaga siya. Like I said, hindi ako babalik sa isang bangungot. At alam ko walang tao na gustong bumalik sa isang bangungot. Hindi siya masayang panaginip, guys, na Lord, sayang, hindi pa natapos yung panaginip ko. Matutulog po ako ulit kasi gusto ko siyang mapanaginipan ulit. Hindi po ganun. So kung ganun yung sitwasyon ninyo, well and good, I'm happy for you. Kasi despite of everything, guys, I still do believe in love. Oh, sana all. I still do believe in love. I do believe in humble and selfless love. And that is the real love, guys. Kasi nakita ko na yan sa ibang tao eh. The humility, the selflessness, yung talagang yung pagmamahal mo sa isang tao, simula ulo hanggang paa, na talagang kahit anong gawin niya sa buhay niya, kahit simpleng galaw niya lang, na-adore mo yung tao, na-appreciate mo yung tao, kasi sa character niya, sa how he or she treats other people, how he or she thinks, paano gumagalaw yung utak niya, how he or she takes care of the household, the family, the husband, the children, ang daming factor. So kapag ganong klaseng pagmamahal, humble love and selfless love, then I salute you guys. And I do hope and pray na huwag kayong mag-give up sa pag-ibig dahil lang marami kami ang hindi nag-workout sa love life. Huwag kayong mag-alala, mag-workout din kami soon. Ganon, 'di ba? So like I said, I'm not really giving up on love. I'm just taking one day at a time. God knows when and how, when and where. I'm not really thinking too much about it. Right now, I am more driven by the travel ideas. I am more driven by the fact that I would be able to spend my money for my children. Mag-travel kami kahit local lang. I am driven by the fact that all of my dreams para sa sarili ko ay dahan-dahang natutupad. Simula sa, of course, all my children are with me, and that's already on top of the line, you guys. Being with my family, my siblings, I'm already with them. That's amazing. Starting my own business, I have this shop. Maliit man to, pero this is mine. It's amazing. Sariling bahay namin ng mga anak ko, I have it. Lord, salamat. Sasakyan namin na magagamit everyday, hindi man yan mahal, hindi man yan malaki. Basta tumatakbo, nakakarating kami kung saan namin gusto makarating. Alhamdulillah for that. But once again, you guys, I am happy, I am alive, I am healthier than before. I am emotionally, physically, mentally, spiritually
financially stable. What else can I ask for? Once again, of course, maraming mga tao sumusuporta sa akin, no? Mga grateful ako sa kanilang lahat. They know that. But of course, you guys, you've been there for us. Since, hindi ko alam kung kailan, let me know since kailan nyo kami pina-follow. Since anong kwento ng buhay ko, sinimulan nyo kaming makita at mapanood. Pero maraming salamat po talaga sa inyo. At excited po akong laging mag-share ng kwento ng buhay ko sa inyo, guys. Dahil, with you, I don't feel lonely. And I do read all your messages and comments. Lagi ko pong sinasabi yan. Once again, maraming salamat po talaga. And I can't wait to see you guys on the next episode. Marami pa tayong chikahang magaganap. Now, kailangan ko po munang kumain. And of course, kailangan natin mag-asikaso pa ng konti na negosyo. Meron po akong live selling mamaya sa page namin. This one, Mayumi Thailand Closet at Tindera sa Africa. Paki-follow na lang po kami sa live selling ko. Nagbebenta po ako ng lahat ng mga damit. Co-ord, skirts, dresses, shorts, t-shirts, from Bangkok, Thailand. Legit and of course, authentic na mga quality. Maraming salamat po you guys. Once again, I'll see you on the next one. Much love, Princess Yiga. Ayan guys, baka nagtataka kayo bakit po sobrang kalat namin ngayon. Kami po ay nag-i-inventory. At ayan si Calby. You say hi. Hi! Hello, mic test. Hello. Can you try to sell using a microphone? How do you sell mommy's clothes? Ready, go. Show me a sample. Come here. Try to sell the t-shirt to me. Try to sell it to me. Go. Hold your microphone. Don't call me mommy. You don't know me. I'm a customer. Ready and go. Buy this. Is that how you sell, my love? You have to say, hi, I can see that you look so nice with t-shirts. Do you want to try our t-shirt? It's only how much? 100. 100 pesos lang? Lugi. 1,000 pesos. Okay, 1,000 pesos. Mahal, pero sige, go. Carry bells, basta ikaw magbenta. You give it to me? You have to learn how to sell like mama, okay? And selling in Tagalog is benta. What? Benta. Ayan si Miss Giselle. Natingala na siya kayo guys. Parang merong ano dito. Pa-demure, pa-virgin. Ayan, ang bago natin Miss Giselle. Bagay sa kanya ang kanyang glasses. Very good ka magpili. Meron kang taste. Punta sana tayo ng beach kahapon. Kaso andyan si Alan. So hindi na lang. Iniwan na kita. Kaya pala. Yes. Kasi hindi niya ako ihatid guys. Nag-move siya. Bakit? Kasi may work pa siya, 2 p.m. Ay. Kasi malito kaya ano. Okay. Kasi sabi ko, yayain sana kita. Sayang yung pamasahe. Ay. Nagatipid ang person kasi na-wrong set. Narong set? Nag-cash out ako kasi may 400 akong natira. Kasi pang-allowance ko yun. Sabi, And then, pag-cash out ko na wrong send pa. As in, 405 pesos. Last money ko na guys. Tapos, na wrong send pa. Tapos, tinawagan ko yung na wrong sendan ko. Binalik niya guys. Ang bait. Wow, bait. Good job. Tapos, ang anon pa niya. Babae siya ha. Babae. Siguro pag lalaki yun. It's mental. Hindi na ibalik. I don't think so. Huwag kang ganyan. Baka scatter. Nagsa-scatter pala. Pero babae ang nakatanggap guys. Binalik niya talaga. Galing. Very good. Tapos naka-10 beses pa ako guys. Hindi siya makontak. Pero last na pala, sabi ko, last na to. Pag hindi niya to sagutin, uwi na ako. Wala na akong magawa. Tapos pagka last na, sinagot niya, sabi niya, wala daw siyang pero pag check niya sa phone, naka-receive siya ng nice. Okay. So, binalik niya guys. Sobrang bait talaga ni Lord. Kasi parang nasabi ko mabait pa siya sa akin kahit hindi ako nagsisimba kasi parang ganon, parang yung iba kasi pag hindi na ibinabalik. Pero sa akin binalik kaya the best. Pero anyway guys, i-congratulate natin si Miss Giselle dahil meron na siyang reading glasses. Kasi kailangan niya na lang talagang magsuot. Makapal yung yung grado mo. Makapal yung kanyang grado sa mata guys. Kasi hindi na siya nakakakita ng malayo. So kailangan niya na talaga magsuot ng reading glasses. At buti nakahanap siya ng frame na bagay sa kanya. Oh, very pretty si Miss Giselle. Ayan. Oy, na-mention ni Miss Giselle, binibless daw siya ni Lord kahit hindi daw siya nagsisimba. Gusto ko mag-comment doon. Kasi sometimes it's not about the pagsisimba naman talaga eh. Huwag nating basihan doon, no? We have to base it on how you are as a person. Your humanity level. So, nagsisimba ka nga pero
jogsa ka naman pagdating sa ano mo, sa ugali mo, wala pa din. Nagsisimba ka nga, pero kung makachismis ka sa kapitbahay mo na mas maganda sa'yo, sobra. So, jogsa ka pa din. Nagsisimba ka nga, pero meron ka namang ginagawang mga nakakasakit ng kapwa here and there, jogsa ka pa din. So, sometimes, I know the going to church, it really develops our faith, it deepens our faith. There's a lot of advantages there, pero in the end, it's how you are as a person that matters. Once again, you guys, wala lang, pinakita ko lang sa inyo si Miss Giselle kasi nakabagong face siya ngayon dahil sa kanyang reading glasses. Pero sabi ni Doc, tanggalin niya lang daw yan pag naliligo siya or natutulog. Pero kailangan niya laging suot. So, ayun. Once again, we'll see you more on the next episode. Love you guys!